Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsesyon sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Magsisimula ang istorya natin ngayon sa Lamatanza na parte ng Buenos Aires. Base sa ulat, ang malaking bayan na yan ay sadlak sa kahirapan. Pero kahit napakataas ng crime rate, ang Lamatanza ay itinuturing pa rin na tahanan na mahigit 2 milyong mga tao. At ang pamilyang Del Castillo ay proud na ilang dekada na silang naninirahan dyan. Bagamat mahirap ang buhay, ang kanilang angkan ay kilala sa bayan na yan na pamilya ng masasayang mga tao. Ngunit noong 2025, ang ngiti sa kanilang labi ay mapapalitan ng galit at pagkasuklam. Pagkatapos mapabalita na ang ilan sa kanilang mga kaanak ay naging biktima ng karumal-dumal na krimen na talaga namang tumatak sa buong Argentina. Sa tindi ng ginawa sa mga ito ay ilang daang libong mga tao ang nagtungo sa kalsada para magprotesta at kondinahin ang ginawang karahasan sa mga ito. Ayon sa ulat, noong 2:00 ng hapon, buwan ng Setyembre taong 2025, ang pamilyang Del Castillo at Gutierrez ay dumulog sa presinto para mag-file ng missing persons report. Ibinahagi nila sa mga otoridad na ang kanilang mga kaanak na pawang nasa edad 20, 15 at 21 ay hindi nila makontak. Ang mga pulis ay mabilis na nagbukas ng missing persons case nang makumpirma na ang mga cellphone ng mga ito ay hindi talaga makontak. Sa mga dokumento ay nakalagay na ang nawawala ay si Brenda Del Castillo na 20 taong gulang. Sa ulat ay nakalagay na pagkatapos ng high school ay hindi na ito nakapagkolehiyo dahil ito ay nabuntis. Nang matapos ang relasyon nito sa ama ng bata, ay napilitan itong bumalik sa bahay ng kanyang ina at sa tulong nito at ng ilan niyang mga nakakabatang kapatid ay lumaking maayos ang sanggol. Katulad ng ibang single mother ay naging madiskarte si Brenda. Kahit hirap sa buhay at napakalimitado ng oportunidad sa kanilang bayan, ay hindi ito sumuko para kumita ng pera. Ito ay madalas mag-post sa social media at nagsasagawa ito ng live selling ng mga damit. Nasa ulat din na nagtatrabaho ito sa isang restaurant. Sa kadahilanan na ito ay 20 taong gulang pa lamang at may anak na, hindi na wala kay Brenda ang pagkakaroon ng social life. Para sa nakakakilala dito ay kahit marami na itong pinagdaanan, si Brenda ay nanatiling positibo at confident sa buhay. Kung ito ay wala sa trabaho o harap ng Facebook, ang single mother ay makikita sa galaan kasama ang pinsan nitong si Morena. Katulad ni Brenda, ito ay nagbebenta rin ng mga damit, tsokolate at iba pang produkto. Sa dalas nilang magkasama, ang mga tao ay laging napagkakamalan ang magpinsan na magkapatid. Ang mga ito ay close din sa 15 taong gulang na si Lara. Ang estudyante ay naiulat na nakatira kasama ang lola nito at kanyang nakakatandang kapatid na babae. Ang mga taong nakakakilala dito ay sinabi na dahil sa mahirap na buhay at kusot sa pamilya, sa impluensya ng kanyang lola sa murang edad pa lamang ay naging sandalan na ni Lara ang relihiyon. Kung ikaw ay pupunta sa kanilang lugar, ang lahat ay magkakasundo na ang magpipinsan ay walang naging kaaway o issue sa ibang mga tao. Bagamat marami silang responsibilidad, ang tatlo ay walang pinagkaiba sa ilang mga tao ngayon na gumigimik tuwing weekends o pagkatapos ng mahabang linggo ng pagtatrabaho. At noong gabi ng September 19, sina Lara, Brenda at Morena ay nagkasundong lumabas para mag-unwind. Ngunit kinabukasan, September 20, kahit sumikat na ang araw at sumapit na ang katanghalian, ang kaanak ng mga ito ay nagtaka sapagkat hindi na makontak ang magpipinsan. Nang mag-2:00 na ng hapon ay tuluyan ang namatay ang cellphone ng mga ito. Kaya para malaman kung ano ang nangyari, ang kapamilya nila ay dumulog na sa presinto. Pero sa kadahilanan na Sabado noon, sa halip na intindihin, ang mga pulis na naka-duty noon ay sinabihan ng mga kaanak ng tatlo na bumalik sa Lunes.
Ngunit dahil sa menor de edad si Lara, ang ilan sa kanila ay ginamit na ang social media para i-pressure ang mga otoridad. Kaya wala na rin ang mga itong nagawa at bago sumapit ang Lunes ay nagbukas na ang mga ito ng missing persons report. Ang larawan ng tatlo ay mabilis na kumalat at kahit ang mga local TV news outlet ay nasagap na rin ang masamang balita. Sa police report ay lumalabas pala na noong gabi ng September 19, ang mga ito ay nagpaalam na pupunta sa isang party pagkatapos makatanggap ng isang imbitasyon. Ang paghahanap ng mga otoridad ay sinabayan din ng ilang kapamilya ng tatlo at ang mga ito ay walang tigil na nanawagan sa publiko na kung maaari ay tulungan silang mahanap sina Brenda. Ang ilan sa kanila ay emosyonal na nagpa-interview sa telebisyon kaya talagang mas na-pressure pa ang mga pulis na maresolba ang kaso. Nang wala silang nakukuhang impormasyon na makakatulong para mahanap ang tatlo, ay nag-focus ang mga ito sa CCTV. At pagkatapos nilang i-review ang ilang daang security footage, ay doon pa lamang sila nagkaroon ng break. Ang footage ay nakuha ng mga ito mula sa gas station na malapit sa isang roundabout. Sa bahaging ito ay makikita mo ang tatlong magpipinsan na naghihintay. Maya-maya pa ay dumating ang isang puting sasakyan. Walang pilitan na nangyari. Sa halip ay klaro sa footage na kusang sumakay ang magpipinsan. Si Lara ay umupo sa passenger seat habang sina Morena at Brenda ay nasa backseat. Ngunit sa labo naman ang kalidad ng footage, ang mga investigador ay hindi makita ang plaka nito. Kinontak nila ang ilang kawani na nangangasiwa sa kalsada para makahingi ng tulong sapagkat nagpapakasakali sila na ang isa sa CCTV ng mga ito ay nahagip ang puting sasakyan. Pero natapos ang buong weekend ay walang update na nangyari. Kaya ang ilang mga tao na dismayado sa kakulangan ng aksyon ng mga pulis ay sama-samang nagmarcha sa lugar kung saan huling nakita ang tatlo para ipakita sa mga otoridad na naghihintay sila ng aksyon mula sa mga ito. Sa interview ay nalaman ng publiko na ang pamilya ng tatlo ay hindi man lamang pala sinasabihan ng mga pulis kung ano na ang nangyayari sa investigasyon. Kasunod niyan ay lumabas ang ulat na nahagi pala ng ibang CCTV ang puting sasakyan. Ngunit ang problema, kahit ang plate number ay nakuha na, kinumpirma ng mga otoridad na ang plaka ay peke. Kaya hindi nila alam ang pagkakakilanlan ng driver. Ngunit nang tingnan ng digital forensic ang cellphone ng tatlo, ang cellphone ni Lara ay nagping sa cell tower sa lugar na Florencio Valera na may layong 33 kilometro kung saan huling nakitang buhay ang mga ito. Kasabay ng paglabas ng footage na yan, ang mga otoridad ay isinara ang missing persons case at nagbukas sa mga ito ng homicide case. Sa bahay na yan ay nag-focus ang mga investigador at ang una nilang napansin ay ang malakas na amoy ng chlorine at napakaraming talsik ng dugo. Sa loob ng bahay ay naabutan ng mga pulis ang isang lalaki na may edad 18 taong gulang at isang babae na 19 taong gulang na abala sa paglilinis. Habang kumakalap ang forensic team ng mga bagay na maaaring maging ebidensya, sa bakuran naman ng bahay ay napansin ng ilang mga pulis na ang lupa sa bakuran ay tila baga bagong hukay. Mabilis pero maingat silang naghukay at nagulat sila nang tumambad sa kanila ang maraming chop-chop na parte ng katawan na pinaniniwalaan nilang kina Lara, Brenda at Morena. Bago matapos ang araw na yun, 2 pang mga sospek ang naaresto na hinihinalang may kinalaman sa nangyari. Ang mga ito ay paniniwalaang drug traffickers sa parteng iyon ng Argentina. Ang publiko ay nagalit sa sinapit ng tatlo at hindi mabilang ng mga tao ang dumalo sa protesta para manawagan ng hustisya. Ngunit habang umuusad ang investigasyon, ang ilan lalo na yung mga nasa feminist movement at ibang civil society group ay binatikos ang ilang mga reporters. Dahil sa halip na maglabas ng ulat patungkol sa pagpatay, ay tila mas itinuon ng mga ito ang kanilang pansin sa background ng mga biktima. Sa ulat ay nakalagay na hindi ikinakaila ng kaanak ni Brenda at Morena na bukod sa pagla-live selling, ang isang rason kung bakit nagagawa ng mga itong makabili at masuportahan ang pangangailangan ng kanilang pamilya ay nagsa-sideline din pala ang dalawa bilang mga prosti. Napakaraming mga comments ang naglabasan kung saan inilarawan ng mga itong Black Widow, kung saan ay di umunoy tinatarget ng mga ito ang mayayamang kalalakihan. Habang nangyayari ang protesta at rally,
Lumabas naman ang ulat na nadakip na ang lalaking ito ay kinilala sa palayaw ni Little J na di umano'y mastermind. Nadakip din ang apat pang mga hinihinalang rin sa pagdukot at pagpatay sa mga biktima kabilang ang di umanong driver. Sobrang dami ng espekulasyon kung ano ang rason kung bakit pinatay ang mga ito. Ngunit mas pinaniwalaan ng publiko na ang nangyari sa tatlo ay isang paghiganti. Ayon sa mga ito ay tinarget na Morena at Brenda si Little J. Dahil sa talamak ang bintahan at paggamit ng droga sa kanilang lugar, maaaring inakala ng dalawa na small-time drug dealer lamang ito. Ngunit ayon sa mga otoridad, si Little J ay isang drug kingpin. Gamit ang larawan na ito ay mas naniwala ang mga tao na pagkatapos mawala ng malay ni Little J, tinangay ng dalawa ang 3 hanggang 5 kilong mga droga. At ninakaw din ng mga ito ang malaking halaga ng pera. Nang mapagtunto nitong meron siyang nawawalang pera at droga ay ipinag-utos ni Little J sa kanyang mga alipores na i-dispatcha ang mga ito. Kaya ang isa sa kanyang katiwala ay nagpanggap na isang kliyente. Inimbita ang dalawa kasama si Lara sa pangakong kikita ang mga ito ng $300 bawat isa. Ang alok na yan ay hindi matanggihan ng tatlo sapagkat sa bayan kung saan nakatira ang mga ito ay halos isang buwanayang sahod. Kaya noong gabi ng September 19 ay nagpaalam ang mga ito na pupunta sa nasabing party. Ngunit ang hindi nila alam ay may naghihintay pala sa kanilang kapahamakan. Nang ang mga ito ay nasa loob na ng sasakyan bandang 11:30 ng gabi ay nakapag-post pa si Morena ng litratong ito kung saan ay makikita ang 2 keychains. Ang Baby Yoda na keychain ay kanyang pagmamayari habang si Luigi ay sa pinsan naman itong si Brenda. Sinabi ng ilan na ang larawan na yan ay patunay lamang na gumagamit ang mga ito ng ipinagbabawal na gamot dahil ang cuticle cutter na nakatali sa keychain ay madalas gamitin kung sisinghot ka ng pink cocaine o mas kilala sa street name sa Argentina na Tusi. Ang kulay nitong pink ay kadalasang mula sa strawberry flavor na isang taktika ng manufacturer para ma-attract ang kabataan na bumili at gumamit ng kanilang produkto. Kamakailan lamang ay sumikat ang drogang yan nang makita ito sa sistema ni Liam Payne. Ayon sa mga otoridad, ang tatlo ay excited dahil bukod sa kikita ay makakagamit din ang mga ito ng droga na hindi nagbabayad. Ngunit sa halip na party, ang tatlo ay hinarap sa isang video camera. Sa ulat ay nakalagay na ang pagpapahirap sa magpipinsan ay in-livestream sa Instagram. Ang private viewing na yan ay dinuluhan ng 45 mga katao. Ang naunang pinahirapan ay si Lara. Sa autopsy report ay nakalagay na ang 5 nitong mga daliri sa kaliwang kamay ay isa-isang pinutol. Pero ang mas nakakatakot at hindi ko ma-imagine ay habang ito ay pinahihirapan, sina Brenda at Morena ay walang magawa. Napilitan ng mga itong manood na lamang sapagkat merong baril na nakatutok sa kanilang ulo. Sinabi ng eksperto na tinapyas din ang ilang parte ng tainga nito bago ang liig na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Si Brenda naman ay sinaksak ng paulit-ulit sa leeg. Ang salarin ay hindi pa nakontento at hinampas nito na mabigat na bagay ang mukha ng biktima. Sa sobrang lakas ay nawasak ang mukha pati bungo nito. Wasak na wasak din ang mukha ni Morena na kahit kaanak nito ay hindi na siya makikilala. Pero ang tumapos sa buhay nito ay nang baliin ang kanyang leeg na talaga namang isang overkill. Nang sigurado ng patay na ay doon na chinap-chap ang bangkay ng tatlo. Ang sasakyan na ginamit para sunduin ang mga biktima ay hindi na rin magagamit dahil ito ay sinunog ng mga salarin para masigurado na walang ebidensyang makukuha. Ayon sa mga investigador, ang rason kung bakit pinatay ang tatlo sa ganong kabrutal na paraan ay upang magbigay ng mensahe na kung sino man ang babangga at magnanakaw sa isang drug lord ay may isa lamang destinasyon na pupuntahan. At yun ay ang kamatayan. As of this recording ay 12 mga tao na ang naaresto at nasampahan ng kaso. Ang prosekusyon ay inihahanda na rin ang kanilang mga ebidensya tulad ng pagkuha sa salaysay ng mga saksi. Bagamat positibo sila na mapaparusahan ng mga nasasaktal,
Ang ilan ay duda naman na makukulong ang mga sospek dahil na rin sa korupsyon sa Argentina. Kaya panahon na lamang talaga ang makakapagsabi kung mananaig ba ang hustisya. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.